Dahil buhay ang ating pag-asa, ano po? Nararanasan natin ang mga himala ng Panginoon. Amen? Kaya ikaw, ano man ang problema mo, ano ang pangangailangan mo, tandaan mo, nang manalig ka kay Kristo, meron kang buhay na pag-asa. Hindi ka exempted sa problema, hindi ka exempted sa trouble, pero, exempted ka sa panghihina ng kalooban dahil buhay ang ating pag-asa. At dahil sa pag-asa mo yan, marami kaya ang nabibless. At marami pa ang pwedeng mabless. At yun po ang puntos po ng ating pong talata po ngayon. Ano po? Na talagang dahilan sa buhay na pag-asa ay yung kapangyarihan at yung impact ay talagang nag-deeper. Hindi lang sa panahon ni Abraham, kundi sa salit-saling panahon, naroon yung buhay na pag-asa. And this is exactly what we will be zooming in today. At ang ating pong title na mensahe ngayong araw na ito ay yung pong nandyan po. Pakibasa nyo nga po. Pakibasa ng malakas. Want to ready read? Hope for generation. This is just hope for you. This is just hope for your family. This is hope for all generation. Wow! Isn't it wonderful na ang iyong buhay ng pag-asa ay talagang sa salit-saling lahi? How can you and I can develop such an impactful life because of our hope, because of our blessed hope? Well, tingnan po natin ang mga talatang ito, mga kapatid. Una po, ang sabi sa verse 21, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. God had power to do what He had promised. Mga kapatid, mga minamahal, we must all remember that Christmas is actually about the promise that was fulfilled. Ano po yun? Sa Genesis chapter 3, matapos na magkasala si Eva at Adan, ang sabi po, sila po ay namatay spiritually. At simula noon, ang tao pag namatay, pupunta sa impyerno. Ngunit, sabihin nyo nga malakas, ngunit, meron pangako sa Genesis 3:15. Ang sabi po ng Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman. So, ang kausap dito ng Panginoon ay ang kaaway, si Satanas. Magkakaroon ng labanan sa pagitan po ng demonyo, ng kadiliman, at ng binhi po ng babae. Hindi po sa pagitan ng kadiliman at ng kasamaan. Hindi po. Kundi kadiliman at kabutihan. Kadiliman at kaliwanagan. At sabi po, bagaman nagtagumpay ang demonyo, naakitin si Eva at Adan, at sila nagkasala, at sila nahulog. At dahil doon, ang kamatayan ay pumasok sa ating lahi. Ngunit pinangako ng Panginoon na sabi, darating ang araw, ay yung binhi ng babae ang siyang pinangako na darating. He will crush your head and you will strike his feet. Ladies and gentlemen, this is the picture of what happened on the cross of Calvary. Nawasak ang paa ni Kristo sa pako, at ang kanyang katawang lupa, pero sa kanyang pagkamatay ay dinurog ang ulo ng ahas. Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, ang ahas po ay nasa pagtuklaw ang kanyang kapangyarihan. Pero pagdurog na ang ulo, wala na siyang magagawa. Amen? Amen! Kaya ang demonyo po, mga kapatid, ay walang magagawa. Kaya sabi po ng banal na kasulatan nang pinanganak ang Panginoong Jesucristo, finally, that was actually the fulfillment of the promise. That was actually the fulfillment of the promise of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. When the Lord promised that the Savior will come, lahat ng mga nabuhay nang parating pa lang si Kristo, na nanalig na mayroong parating na tagapagligtas ay naliligtas. Tayo naman, nananalig kay Kristo na dumating na, ay naliligtas. Bottom line, si Kristo ang pangako ng Panginoon, at ang lahat na nanalig sa pangako ng Panginoon ay tiyak na mayroong kaligtasan. Mga kapatid, mga minamahal, may the respect to our hearts. Christmas is a reminder to all of us that whatever God has promised, He will fulfill. Whatever God reveals in your heart, He is more than able to do it. At yan po ang unang pong mensahe sa atin ng Panginoon. So that we can have an impactful life. Tandaan natin, hope has already been born. Hallelujah. Hope
has already been born. Nung panahon pa lang na nagkasala si Eva at Adan, pinanganak na ang pag-asa na may darating na tagapagligtas. Nang dumating si Kristo Jesus, pinanganak ang pag-asa sapagkat nakita nila ang Diyos na nagkatawang tao at ang tawag kay Kristo ay Emmanuel. Ano yung sabihin? God with us. Ang Diyos ay nagkatawang tao and God with us. At pagdating sa Colossians 1:27, sa sino mang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, God in us. Hallelujah! Kaya po, nung unang Pasko, ay meron lamang isang sabsaban doon sa Bethlehem. Pero ngayon, bawat puso ng tao ay nagiging sabsaban na kung saan ang Kristo ng pag-asa ay isinisilang. Amen? Isa sa paborito kong kanta, yung sa papuri, ano po ang sabi doon? Ang Pasko ay pagsilang ni Kristo, isinilang para sa akin at sa iyo. Kala nyo si Pastor TJ lang kumakanta, ha? Sa akin man na yan, ano po. So anyway, sa kanta na yan siya sabi, ay sa puso natin isinilang. Kaya, available, mga kapatid. Available ang pag-asa sa bawat isa. Di ba dapat palapakan ng Panginoon sa bagay na yan? Opo, we are not exempted sa problema. Opo, we are not exempted sa mga pangangailangan sa buhay. Pero don't worry, available ang pag-asa. Hope is born. In fact, our very own Hope Music ay meron pong ginawang kanta at ang pamagat ay yan po. Hope is born. Ano po? At sa Sunday, pag-usapan po natin to in detail. What am I saying? Simple lang po. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, may pag-asa tayong mga Kristiyano. Hallelujah! May pag-asa. Ano po? Kaya po, mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo, pero alam ng Panginoon. At ngayong umaga, kinakalabit ka ng Panginoon. Sinasabi, nadinig mo yon? Meron kang pag-asa. Meron tayong pag-asa. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Kahapon nung nakaraang araw, ay kami po ay nag-breakfast na Sister Carms at kinukwento niya yung pagdaan niya na talagang at ng buong pamilya doon sa near-death experience. At naalala nila yung near-death experience din ng asawa, si Erwin, ano po. And both of them, ano po, ay dumaan sa ganong, isabihin, muntik-muntik na ng mamatay. Pero salamat, sabi nila. Sabi ni Carmi, nung siya ipasok na doon sa ano po, sa thank you very much, doon po sa ICU, ano po, yung mga katabi niya natitigok. Yung mga katabi niya ay biglang nagkaka-emergency, lalagyan ng kung ano po. Ano ko, yun ang nakakatakot ano po. Yung biglang nagkakagulo sa kabilang higaan, tapos nilalagyan ng aparato. Tapos nagkakagulo sa kabilang higaan, tapos natitigok at isa-isang namamatay. Pero siya ay naroon payapa, sabi niya. At hindi nakatiis yung nurse. At ang sabi sa kanya, Ma'am, hindi ho kayo naiinip? Hindi ho kayo natatakot? Sapagkat doon sa ICU, intensive care units, kung ano-anong nagyayari na nakakatakot. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kahit po kayo, ang tagal niya dito sa ICU, ang tagal tumaas ng inyong platelet, hindi ho kayo natatakot? Sabi niya, hindi. Kasi yung thought na ako'y nasa ICU, ibinago ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa akin, anak, hindi ka nag-iisa dito sa ICU. Kasi I see you. Amen? And that spoke to her heart. And God gave her the courage. Mga kapatid, mga minamahal, kapag may problema tayo, ang daming bulong sa ating mga negatibong nang papahina sa iyo. Mga kapatid, tandaan mo, hindi pwedeng burahin ng demonyo ang pag-asang meron ka. Pumalakpak nga uli may pag-asa. Yung palakpak ng may pag-asa, mas malakas dyan. Ayan, praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal,
sa Mark chapter 10, verse 29 to 31, ito ang sabi ng Panginoon. Ano po? Truly I tell you, Mark chapter 10, verse 29 to 31, truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sister or mother or father or children or fields for me and for the gospel. Mark chapter 10, verse 29. Ano po? Ngayon, verse 30. Will fail to receive 100 times as much. Kailan? Pag namatay ka na? Tingnan nyo po maigi. Ano po? Balikan natin verse 29. Ang ganda po nito. Ano po? Ang sabi po ng verse 29. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home, brothers or sister or mother or father or children or fields for me and the gospel. Look at verse 30. Will fail to receive 100 times. Sino gusto? 100 times. Palakpak nga ang kamay na yan sa Panginoon. Kailan? Pag namatay ka na, sa langit ba yan? Tingnan nyo. Ano po? 100 times as much. Ano po sabi? In this present age. Ano po? Homes, brothers, sister, mother, children, and fields, along with persecution, and in the... Ladies and gentlemen, the hope that we have is not only something that we can enjoy when we die and we see the Lord in heaven. The hope that we have is something that you can enjoy today. Something that is available in your lifetime. There will be some persecution, there will be some trouble, there will be some problem, that all of this can never take away the hope that we have in Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, excited ako sa ating pong celebration ng Kapaskuhan. We will begin our nightly reflection on Christmas and we will talk about this hope that the Lord has given us. Mga kapatid, it has been said in the last Sunday that we can survive all kind of crises. Crisis of rice, crisis of oil, crisis of water, and name it. But we can never survive the crisis of hope. Thank God. Because every true Christian will never have a crisis of hope because Christ and the hope has been born. Pinanganak na ba ang pag-asa sa puso mo? Pinanganak na ba? Can you hear another amen? Praise the Lord. Pangalawa po, hindi lamang po hope is born. Ano po? Pangalawa po ay yung po sinabi sa verse 22. Ano po? This is why it was credited to him as righteousness. Balikan natin yung pong verse sa bandang bumubungad yung binasa natin. Ano po? Being fully persuaded. Tapos, pagdating po sa verse 22, this is why it was credited to him as righteousness. Mga kapatid, mga minamahal, hope was not only, yung pag-asa hindi lamang isinilang at available sa atin, kundi ang pag-asa is something that we must embrace. Everybody shout and say, embrace. Dapat niyayakap mo yan. Pwedeng available yan, pero hindi mo niyayakap eh. Kaya hindi mo nararanasan yung 100 times ng pangako ng Panginoon. Embrace the hope that we have. Remember 1 Thessalonians chapter 4 verse 13? Ang sabi po dyan ay ano po, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, pag tayo namamatayan ng ating mahal sa buhay, siyempre nagdadalamhati rin tayo. Kaya hindi ako pabor na pag ang Christian ay namatay tapos nagsasayawan doon at nagsiselebrate daw ng buhay. I do not agree. While it is true na pag namatay ang ating mahal sa buhay, sa langit pupunta, and we celebrate the life. Pero siyempre, meron pa rin mourning kasi may separation eh. Ano po? And during the moment ng paglalamayan, merong kalungkutan. Ano po? Pero may pag-asa. Pero pag-sabi po dito, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death. Yung mga namatay. So that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Meaning, we were never told not to grieve during the time na namatayan tayo na mahal sa buhay. Pagka po may nag-grieve, huwag sabihin, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang nalulungkot eh. Sino sa inyo nakakaranas na nalulungkot? Ano po? Ha? Di ba minsan sasalpok na lang sa iyo, nalulungkot ka.
Lalo na pag inaaway ka ng misis mo, talagang nalulungkot ka, di ba? Naalala ko, merong nung last Sunday po namin, back to back kami ng aking kaibigang obispo, si Bishop Ariel Hornales, at he was sharing, an experience. He is the overseer of their organization also, and one of their pastor daw, ay inaaya ng misis. Sabi ganun, tayo na. Kasi maraming babaeng lumalapit doon sa pastor. Nagseselos na yung babae. Kaya sabi, tayo na, uwi na tayo. Yung lalaki nalilibang pa, mamaya na. Tayo na, uwi na tayo, sabi ng babae. Sabi na, sandali lang, tapos tuloy-tuloy. Nagalit yung babae, masama palang magalit. Abay, sa kalagitnaan ng maraming tao, nagmura yung asawa ng pastor. At pagkara sinabi, uwi na tayo. Aba, namutla yung pastor at napahiya. Kaya hinawakan yung kamay at sila'y lumabas ng simbahan. At nung sila na lang, dalawa, ay talagang sumigaw yung pastor. Ah! At tumakbo siya ng tumakbo. At hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa sobrang hirap. Kaya pag ang mga misis ay matinding magalit, sobrang lungkot sa mga misteryan. Kaya mga misis, hinahinay naman sa pagkagalit. Siyempre, ang mga mister din, yan din ang ating panawagan. Hinahinay naman, wag tayo masyado masungit sa ating mga misis. At medyo kailangan sensitive tayo. Kung nagsiselos na pala yung asawa mo, dapat sensitive ka. Wag mo siyang stretch. Pero ang punto, mga kapatid, we are emotional being. Kahit pastor ka pa, kahit ikaw matured na, minsan hindi natin mapipigil yung pagsalpok ng emotional attack sa atin. Katulad sa talatang ito, na namatayan, nag-grieve. The Apostle Paul did not tell them not to grieve. Pero ang sabi lang ni Paul, you can grieve, but not as those without hope. Hallelujah. Mga kapatid, we are entitled to our emotions. We are entitled to our feelings. But that feelings and that emotion should never erase the fact that you and I are people of hope. Hallelujah. Can you hear that? Amen? We must embrace the hope that we have. Sa panahon na tayo nagdadalamhati, sa panahon na tayo nag-grieve, let us remember the hope that we have. At sa mga talatang ito, sinasabi na dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli, ang mga namatay nating mga sa buhay ay muling bubuhay ng Panginoon. At kung tayo buhay pa sa pagbabalik ni Kristo, unang bubuhayin yung mga namatay na nanalig kay Kristo at kasama natin, sasalubong tayo sa Panginoon upang kung saan naroon ng Panginoon, naroon din tayo. Mga kapatid, mga minamahal, do not deny yourself of your emotions. You and I are entitled to our emotions, but do not so glorify it that you forget that you have your blessed hope. Embrace your hope. Embrace the fact that we are people who have hope. Not only on this earth, not only in this age, but even in the age to come. Hallelujah. Alam nyo, maraming mga tao ay inasa na ang kanyang pag-asa sa kanyang mahal sa buhay. Kaya nung mamatay yung mahal sa buhay, ayaw na mabuhay. At sinasabi ni Paul, it's a no-no. Maaring mag-grieve ka, magdalamhati ka, pero yung mahal mo sa buhay na yan, hindi sa kanya nakasalalay ang pag-asa mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako ang pag-asa mo. Si Lord ang pag-asa mo. Hallelujah. Naalala niyo, nababanggit ko minsan, lagi sinasabi ng asawa ko, pag hindi raw niya yata kakayanin pag ako unang namatay. Sabi niya parang, I cannot continue kung ikaw ang unang mamatay. Sabi ko sa kanya, darling, palagay ko parang gusto mo na akong mamatay. Sabi niya, bakit? Kasi kapag nakita ni Lord na nilalagay mo ang pag-asa mo sa isang tao o sa isang bagay, kukunin ni Lord yun sa'yo. Just so He can prove na wala doon ang pag-asa mo. Kaya kung lagi mo sinasabi yan, parang sa akin mo ina-anchor ang pag-asa at kaligayahan mo, kukunin na ako ni God para ipatunayan sa'yo
na ikaw, ang pag-asa mo ay si Kristo lamang. Amen? Ngayon, kung meron kang gusto mamatay na, isabihin mo na parang hindi ko kayang wala ka. Ayan. Pero kung gusto mo manatili kasama siya, sabihin mo, si Lord ang pag-asa ko. Kaya ikaw isa lamang sa kanyang biyaya. Amen! Ibalakpak sa Panginoon ang lahat ng mga kamay, ng lahat ng yayakap sa pag-asang meron tayo. It's one thing to know that you have hope. It's another thing to embrace your hope. Hallelujah! Yun ang nakakalungkot. Ano po? May pera ka nga sa bangko. Hindi mo naman wini-withdraw at hindi mo alam kung paano mag-withdraw. Di ba? At yan ang maraming mga nangyayari sa atin. Meron tayong provision. And yet we are not able to enjoy the provisions of God. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Tandaan natin, ano po? Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, pinapakita dito ni Apostle Paul kung ano-ano yung pinagdaanan nilang hirap sa paglilingkod. Ano po? Na hindi yung nung maglingkod sila, puro sarap buhay. Hindi po. Talagang sila dumaan sa iba't ibang problema. Ano po? At ito ang summary. Ano po? 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Tingnan po ninyo. Sabi diyan, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but, pakibasa, struck down, but, pambihira, di ba? Mga kapatid, mga minamahal. Ibig sabihin, even the apostles have experienced all sorts of trouble, all sorts of problem, pero those were never enough to put them down totally because they are embracing the hope that they have in Christ Jesus. Kapatid, kaibigan, are you embracing the hope that you have in Jesus Christ? The hope that this Christmas brings. It's one thing to know that you have hope. It's another thing to embrace your hope. Pangatlo at panghuli, ang sabi sa verse 24, sa bandang huli hanggang 25, ay ganito po. For us who believe in Him who raised Jesus our Lord from the dead, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Mga kapatid, mga minamahal, dito po pinapakita na ang pagbangon ni Kristo mula sa mga patay ay merong pong impact sa buhay po ng mga mananampalataya. Napapatawad sa kasalanan, ano po? At na-justify. Itinuturing na banal. Itinuturing na ika nga ay walang kasalanan. What is the point? Hope is not only born. Hope is not only something that we must embrace. Hope is something that is transcended. What is the meaning of that? The word transcended means, ano po, it can go beyond its limit. It can go beyond its border. It can go beyond what the people put as limitations. Mga kapatid, mga minamahal, ang pagbangon ni Kristo mula sa mga patay ay hindi lamang pagbangon niya, kundi lahat ng mananalig sa Kanya ay babangon muli mula sa mga patay. At ang sabi nga niya, ang nananalig sa akin, bagaman na mamatay, ay muling nabubuhay. Sino ang nananalig kay Kristo? Pwede bang magsabi ng malakas na amen? Bagaman tayo maaaring mamatay physically, ngunit tayo mabubuhay na magmuli. That's the blessed hope that we have. Meaning, hindi ka pwedeng limitahan ng kamatayan. Kaya sabi sa 1 Corinthians 15, nasaan na, kamatayan, ang iyong kapangyarihan? Wala na. Wala na ang iyong kapangyarihan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Dapat po, yung pag-asang dala natin ay dapat po atin pong ipinapasa rin sa iba. Hallelujah. Dapat ipinapasa natin sa iba by proclaiming the hope that we have. We must always share the Lord Jesus Christ, the Christ of Christmas, to other people. We must always share the Lord and the hope that we have in Christ. Hindi lamang sa atin. Dapat binabahagi natin sa iba. Hindi lamang po yun. Dapat ibinabahagi natin to sa ating mga anak at sa ating kaapu-apuhan. Kaya po ang Bible po ay nagpo-promote po ng mga stones of memorial. Mga kapatid,
Ang mga stones of memorial, yung mga bato ng ala-ala. Ano po, mga kapatid, mga minamahal. At ganoon din sa Deuteronomy chapter 6, halimbawa, tingnan po natin to. I love this. Deuteronomy 6:7-12. Sabi po dyan, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan po natin na dapat intentionally, sigaw nyo nga intentionally, ikinukwento nyo sa anak ninyo, sa apo ninyo, sa kaapu-apuhan ninyo, ang mga pinagdaanan ninyo na kung saan ang katapatan ng Panginoon ang siyang nagsustain sa inyo. Hallelujah. Kaya halimbawa si Pastor TJ, lagi namin kinukwento na nung siya ipapanganak, wala kaming pera. Pero meron kaming bagong kaibigan na doktora at sa St. Luke's. At tuwan-tuwa naman kami sapagkat sabi niya, Pastor, pagka manganganak na si Sister Tess, ako magpapaanak sa St. Luke's. Inagulat ang biyanan ko sapagkat sa St. Luke's manganganak ang asawa ko. Ano po, sapagkat meron niyang nag-offer. Kaya nung pumunta kami sa St. Luke's at doon nanganak si Tess, ang problema po ay tumagal. Ano po, ang tagal po ni Pastor TJ sa tiyan ng nanay niya. Mag-contract tapos hihinto, hihilap, hihinto. Kaya tumagal kami doon sa lamas room. Ang mahal pala, ang mahal. Kaya po, lagi namin kinukwento po yung napakagandang karanasan namin na yun. Ano po, na kami walang pera, pero dinala kami ni Lord sa St. Luke's. Pero sa St. Luke's, dalawa problema namin. Ang tagal bago lumabas si Pastor TJ. Pangalawa, hindi ko alam, iba pala yung ano po, yung doktorang nagpapaanak, iba naman yung doktorang nag-aalaga sa bata, yung pedya. Then ako, may babayaran kami malaki. Kaya kami nanalangin sa Panginoon. And thank God, sapagkat the Lord has blessed us. At kulang na lang kami ng 1,000 piso. At sabi namin, Lord, ikaw ang bahala, hindi kami manghihingi. At may dumating na bisita. At pagpasok niya, tinignan namin orasan, nako, wala na, hindi natatanggap ng bisita. Sabi namin, siguro itong bisitang ito ang gagamitin ni Lord, pero we will not beg for anything sa Kanya. Alam niyo, nagpaalam na. Wala namang binibigay. Hindi ko naman masabi na kailangan namin at least 1,000 piso. Kaya sabi ko, ihahatid ko na kayo sa kotse. Hinatid ko po sa kotse. I was hoping na habang hatid ko sa kotse, baka doon ako aabutan. Abay, sumakay ng kotse, bumabay, walang inabot. Kaya sabi ko, Lord, hindi sila ang pag-asa namin. Ikaw ang pag-asa namin. Patingin ko sa orasan, nako, lampas na talaga. Wala na. Sabi ko, Lord, bukas dadagdagan na naman yung aming bill pag hindi kami nakabayad. Ikaw po ang pag-asa namin. Na okay, pabalik na sa kwarto, nagulat ako sapagkat bubuksan ko yung pintuan, parang may kausap si Tess. And lo and behold, pagbukas ko po, meron palang nakasalisi kami na dadalaw. At yung dumalaw na yon, bago umalis, ang nag-abot po kay Sister Tess, alam niyo kung magkano? 1,000 piso. Kung magkano ang kailangan para makalabas po kami. Isn't that wonderful? Walapakan na natin ng Panginoong, praise God. So ito isa lamang sa mga kwento at marami kaming kwento. And we make sure that we will never get tired of telling it to our children, telling it to our son and daughter-in-law, telling it to our grandson ngayon, yung aming pong apo na si Teo. Mga kapatid, mga minamahal, as you impress what God is doing in your life, nabubuhay yung pag-asa ng ating pong mga anak. Nabubuhay ang pag-asa ng ating mga apo. Huwag kang maging matipid. Kaya mahalaga sa atin yung Smart Family where we gather together and talk about the goodness of the Lord. Impress upon them. Mga kapatid, mga minamahal, we do not only embrace our hope, but we must make sure that this hope transcends our generation. Share it, impress it to our children. Our hope is not only for us. Share it to other people who needs the message of hope. Mga kapatid, mga minamahal, are you willing and excited na ang iyong impact sa mundong ibabaw ay patuloy na lumalim at lumawak?
then it's up to you. It's up to you to believe that there is hope in Christ, to embrace your hope. So even though you experience some sadness, some loneliness, some trouble, and you do not deny all of this, yet in the midst of it, you will choose to embrace the hope that you have. And lastly, you will intentionally share it to others, share it to your next generation, and talk about it. And you will experience the power of hope. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon.